Mga kababayan, pakinggan natin ang interview ng GMA News kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio bakit daw umakyat sa Supreme Court of the Philippines ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Narito ang video. Testing kung may basis ba talaga yung testimonya ni Madriaga na nakasaad sa kanyang affidavit. Precisely, ito ang dahilan kung bakit may hearing. No? At kaya nga, nagtataka tayo bakit sinasabi ng kampo ni Vice President mahina raw, weakest link. Bakit tumakbo sila sa Supreme Court para pigilan ang hearing na ito? Diba? Yun mismo ang trabaho ng Committee on Justice bukas ay para kilatisin niya, no? yung affidavit na ito na kung may batayan hindi. Let's be very clear. This line of argument is legally shallow, constitutionally misleading, and dangerously selective in its understanding of due process and judicial review, Representative Antonio Tinio. Unang-una mga kababayan, under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, malinaw ang power of judicial review ng Supreme Court. Kapag may aligasyon ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, ang Korte Suprema ay may kapangyarihan at obligasyon na i-review ang acts ng kahit anong branch of government. Kaya ang pagdulong sa Supreme Court ay hindi pag-iwas, Representative Antonio Tinio. Ito ay constitutional safeguard mismo ng rule of law. Ang tawagin nitong kahinaan ay hindi legal reasoning. Ito ay misrepresentation ng constitutional rights. Okay? Pangalawa, under Article 3, Section 1, yung tinatawag nating Due Process Clause, walang sinuman ang pwedeng bawian ng karapatan sa patas, impartial, at lawful na proseso. Kung may aligasyon ng bias, prejudgment, o yung tinatawag nating grave abuse of discretion, hindi lang ito pwedeng i-challenge. Ito ay kinakailangang i-challenge para maprotektahan ang integridad ng sistema. Ang congressional hearing ay hindi pwedeng gamitin bilang absolute authority laban sa constitutional rights. Okay? In addition, nakalimutan ata ng HOR na ang House of Representatives of the Philippines ay isang legislative body lamang. Gumagawa ito ng batas, hindi hukuman. Kaya ang kanilang proceedings ay hindi substitute sa judicial process at hindi rin immune sa constitutional review. Okay? Ito ay nakaugat sa separation of powers, kung saan walang branch ang absolute power. Kapag may overreach, ang Supreme Court ang constitutional check. Okay? Ngayon, tungkol sa weakest link narrative, wala itong legal weight mga kababayan. Sa batas, ang labeling ay hindi ebidensya. Ang credibility ay hindi hinusgahan base sa political framing, kundi sa rules of evidence, fairness, at due process. Kaya, ang argumentong nakasentro sa labels ay hindi legal analysis. Ito ay rhetorical distraction. At sa moral at biblical perspective, malinaw ang standard ng hustisya mga kababayan. Basahin ninyo ang Leviticus chapter 19 verse 15. It says there, "Do not show partiality in judging." So ibig sabihin, ang hustisya ay hindi pwedeng nakabase sa bias o personal o political preference. Kapag may partiality, nawawala ang legitimacy ng proseso. Kaya anumang proceeding na may preconceived direction ay direktang lumalabas sa prinsipyo ng fairness. Okay? Basahin din ang Proverbs chapter 11 verse 1. It says there, "The Lord detests dishonest scales." So ibig sabihin, ang hustisya ay parang timbangan, dapat pantay. Kapag ang proseso ay hindi balance o ginagamit para sa convenience ng isang panig, nagiging distorted ang resulta kahit pamukhang legal ito sa labas. Okay? Sabi din ng Proverbs chapter 28 verse 6. It says there, "Better a poor man whose walk is blameless than a rich man whose ways are perverse." Ibig sabihin mga kababayan, mas mahalaga ang integrity kaysa power or position. Sa konteksto ng hustisya, kahit sino pa ang may impluwensya, hindi ito dapat makaapekto sa fairness ng proseso.
Ang proseso mismo ang sukatan, hindi ang kapangyarihan ng involved parties. Okay? And Proverbs chapter 29 verse 12, it says there, if a ruler listens to lies, all officials become wicked. So, kapag ang leadership ay nakabase sa flawed narratives o unverified assumptions, nadadamay ang buong sistema. Kaya, kung ang proseso ay nakasalalay sa biased framing, hindi lang isang kaso ang apektado, ang buong integridad ng institusyon. Okay? Kaya, kung titingnan natin ng legal at moral, ang pagdulog sa Supreme Court ay hindi obstruction, hindi evasion, at lalong hindi weakness, mga kababayan. Ito ay exercise of constitutional rights to ensure that due process is preserved and that no proceeding, no matter how politically charged, is immune from judicial scrutiny. Ang tunay na issue dito ay hindi kung weakest link, okay, Representative Antonio Tinio, kundi kung ang proseso mismo ay naaayon sa Constitution. Okay? Sa dulo, ang prinsipyo ay malinaw. Ang hustisya ay hindi nakabase sa ingay, hindi sa narrative, at hindi sa political framing. Ang hustisya ay nakasalalay sa Constitution, due process, impartiality, at rule of law. At kahit sino pa ang sangkot, walang exempted sa constitutional standard. Representative Antonio Tinio, please go back to the Constitution, study the law properly, and understand the principle of fair and impartial justice. Because at the end of the day, no narrative can replace due process, and no political framing can override the rule of law. Tandaan na ang trabaho ng House of Representatives of the Philippines is legislative in nature. Gumagawa ng batas, hindi hukuman na nagde-decide ng final guilt or innocent. Kaya, kapag ang proseso ay ginagamit na parang trial court na may preconceived direction, lumalampas na ito sa intended constitutional function nito. Okay? At kapag pinipilit ang proseso, kahit may duda sa fairness, yan mismo ang definition ng perversion of justice. Kasi sa ilalim ng rule of law, ang hustisya ay hindi lang tungkol sa outcome, kundi sa integrity ng proseso mismo. Sir, ay Representative Antonio Tinio, buti pa kaming mga ordinaryong mamamayan. Sa mga ganitong pangyayari, mas napipilitan pang mag-aral at umintindi ng batas. Kayo na matagal na sa serbisyo publiko at nasa posisyon ng kaalaman at kapangyarihan, kulang pa rin sa tamang pag-unawa at aplikasyon ng prinsipyo ng hustisya.